Laking pasalamat din na Gabriel at Pipo na naroroon pa rin sa kanilang tipanan si Mang Erning. Nag-alala raw ang matanda sa dalawa kaya kahit matagal lang naghihintay ay hindi pa rin ito umalis. Nagbago ang balak nilang utusan ng matanda upang humingi ng tulong sa bayan dahil nakita nilang umusad na palayo ang miniship. Minabuti nilang magpahatid sa matanda sa kinaroroonan ng naiiwang motorboat ng Coast Guard at isa pang bangkang motor. Nanlungo sila ng matuklasang parehong sinira ang mga makina ng dalawang sasakyang pandagat. Tiyak kong bihag nila ang mga Coast Guard people. Sigurado yan. Nagpasya silang subaybayan ng miniship. Inihatid muna nila sa isla si Mang Erning at pinakausapang gagawa ng paraan para makakuha ng isa pang bangkang magagamit patawid sa bayan. Palagay mo kaya yung masasakyan agad si Mang Erning? Sana pare, nang matiyak nating may darating na tulong sa atin. Kabado na rin si Pipo. Panay ang kapan ng baril sa tagiliran. Ito lang ang kanilang sandata laban sa mga nasa miniship. Hindi uubra kung sakali ang hawak na tubo ni Gabriel. Mabagal ang pagpapatakbo ni Gabriel ng bangkang motor. Sinadya nilang patayin ang ilaw nang hindi mapansin ng taga-miniship na sinusundan sila. Hindi pa pwedeng bilisan ang takbo nito, Pipo. Just maintain the distance. Mahirap nang mabanaagan nila tayo. Maliwanag ang ilaw sa gawing likuran ng miniship. Baka may masama nang nangyari sa kanila. Nanginig ang boses na sambit ni Gabriel sa sobrang pag-aalala sa mga minamahal. Palagay ko'y okay pa sila. Mabuhay na sabi ni Pipo. Ang pulisman ay balot na rin ng pangamba para kay Athena. Ito lang kasi ang babaeng minahal simula nung high school days nila. Kung 12:00 ng gabi sila magsagawa ng ritual, may 2 oras pang nalalabi para kina Athena at Amaya. Kinakabahan ka rin ba? Kanina pa. Nang simula nating sundan ang miniship na yan, tagilid tayo kung hindi agad makakarating ang backup. At paano kung wala ngang masakyan hanggang ngayon si Mang Erning? Nananalangin ka rin ba? Mapakla ang taong pinakawala ni Pipo. Kanina ko pa inumpisahan pare. Alam kong hindi natin kaya to, lalo pa kung totoong may sa demonyo ang lalaking yun. Pagkatapos maligo ay sapilitang binihisan si Amaya ng puting robe. Ilang sandali lang ay may isa pang babaeng pumasok na may dalang tray ng masasarap na pagkain. Sabay ding lumabas ang 3 babae. Naiwang nagugulumihan ang dalaga. Ang ipinagtataka niya, bakit hindi nagsasalita ang mga babae? Parang nakaprogram na sa kanilang isip ang dapat gawin. Hindi niya nagalaw ang nakahaing pagkain kahit nanginginig na sa gutom. Pakiwari niya, isa siyang kriminal na bibitayin. Baka kainin muna ng masasarap bago patayin. Kung lethal injection sana ang pamaraan, kahit paano ay mababawasan ang sindak niya. Ngunit masakit na masakit sa loob niya, ang yuyurakan muna ang kanyang dangal bago siya papatayin. Si Athena, ano na kaya ang nangyari sa kanya? Sino ang magliligtas sa kanila ngayon? Nasaan na si Gabriel? Muling bumukas ang pintuan at pumasok ang 2 lalaking nakasuot ng itim na robe. Bago siya ilabas, may in-spray na pabango sa buo niyang katawan. Unti-unting umikot ang kanyang paningin. Para siyang lumulutang habang sapilitang inilalabas ng 2 lalaki sa cabin. Sa deck ng miniship siya dinala. Naghihintay sa kanya ang mga babae at lalaking nakasuot rin ng black na roba. Nang makita siya ay bagyapang yumko ang mga ito bago nagsitabi para bigyan siya ng daan. Tumambad sa kanya ang itim na carpet sa aisle na puno ng red petals ng mga rosas. Sa dulo ng aisle ay naroon ang isang malaking adobeng trono. Sa itaas nito ay may nakasabit na malaking upside-down sickle. Isang nakabaligtad na karit na sa bandang dulo ng talim nito ay may nakatuhog na 2 puso ng tao. Kinilabutan si Amaya. Walang dudang mga kasapi sa kung anong satanic sect ang kanilang abductors. Nagitla pa ang dalaga nang biglang may lumabas na lalaki sa trono. Tulad nito, ito man ay nakasuot ng puting robe. Sindak siya ng mapagsiniw ito. Ang lalaking nasa sipi niya. Napag-ibig siya at nagpumiglas ngunit parang bakal sa tigas ang mga kapay nang humahawak sa kanya. Nang tumayo ang lalaki, ay automatikong lumuhod ang lahat pati na ang mga humahawak sa dalaga. Saka lang niya napansin ang isang mahabang adobeng higaan sa bandang kaliwa ng trono. Naroroon si Athena. May piring pa rin ang mga mata. Nakasuot ng itim na robe. Nakadipang nakatali ang paa at kamay sa bawat dulo ng higaan. Athena, pasigaw niyang tawag. Amaya, Amaya, mag-ingat ka. Narinig ko sa usapan nila. Ikakasawak ka raw sa Panginoon nilang si Eleazar. Huwag kang pumayag. Isang demonyo si Eleazar. Pausang boses na sigaw ni Athena. Dadaluhan sana ni Amaya ang kaibigan nang biglang ikinumpas ng lalaki ang kaliwang kamay nito. Unti-unting lumutang sa ere ang mga paa niya. Nang hilakbot ang dalaga, lalo na nang maramdamang unti-unti siyang lumalapit sa kinaroroonan ng lalaki.
Athena sa klolo, Athena, nagpapaawang sigaw. Manhid ang kanyang buong katawan, hindi niya maigalaw ang mga paa at kamay. Amaya, nasaan ka? Anong nangyayari sa'yo? Hysterical na rin si Athena. Tumigil sa tapat ng lalaki ang dalaga habang nakalutang pa rin siya sa ere. Nanggilala siya sa namalas. Nakatauhan ng karap sa buong buhay niya. Ngayon lang siya nakakita ng ganito kagandang lalaki. Parang kahawig sa itsura ng anghel na ipinipinta ng mga artist. Wala siyang mapagkumparahan kahit pa ang itinuturing niyang pinakagwapong artista sa lokal at international shows. Maging ang forma ng hubad na katawang sinakluban lamang ng puting robe ay perfect ang hubog. At ang mga mata nino, nakakahalinang pagmasdan. Parang naraw ng bintana ng mundo, nag-aanyaya ng 1,001 ligaya. Amaya, nasaan ka na? Amaya. Naririnig ng dalagang kaibigan at mumutula siyang mawawaan sa mga sinisigaw nito. Hindi niya may alis ang kanyang paningin sa mata ng lalaki. At hindi rin na mapigilan ng isang kamay niya na unti-unting umaabot sa kamay nito. My God, help us Jesus, patuloy na sigaw ni Athena. Parang bombang sumabog iyon sa pandinig ni Amaya, sapat upang manumbalik sa realidad ang kanyang diwa. Kasabay din nun ang pagkasira ng konsentrasyon ng lalaki. Parang napaso ang kamay na gusto sanang umabot sa dalaga. Iyon lang at nahulog sa carpet si Amaya. Nagtayuan ng lahat ng naraw ang mga kampon. Biglang mumalasik ang anyo ng lalaki. Sumisingasing ito nang lumingon sa kinaroroonan ni Athena. Napatili na ang dalaga ng mapalitan ng red light sa mga ilaw. Taranta siyang tumayo at mabilis na tumakbo. Agad naman siyang naharangan ng 2 kampon bago makapasok sa loob ng miniship. Nagpapalag siya. Salit-salitang pinagsisipa ang mga humahawak sa kanya. 2 kampong pang dumalo at buong higpit na hinawakan ng 2 niyang paa. Wala na siyang magawa pa ng patihaya siyang itaas at muling ibinalik sa deck. Dahan-daya siyang ibinaba sa harapan ng lalaki ngayon ay nakaupo sa trono. Iniwas ng dalaga ang kanyang paningin sa mga mata nito. Alam niyang may kapangyarihang mang-hypnotize ang lalaki. Umpisahan na ang seremonya ng kasal. Anang lalaking may hawak ng makapal at malaking itim na libro. Napasinghap ang dalaga. Totoong ikakasal siya sa demonyong nasa harapan niya. No, ayoko. Ubod ng lakas niyang sigaw habang patuloy ang pagsisikap na makawala sa mga mahawak. Huwag ka na magmatigas kung ayaw mong may masamang mangyari sa iyong mga kaibigan. Galit na saway ng isang mahawak sa kanya. Lalong nangatog sa takot ang dalaga nang makitang may isang kampo na nakatayo sa gilid ng adobeng higaan. Ang isang kamay ay hawak ng patalim at ang isang kamay ay humahawi naman sa nakatakip na pulang roba sa dibdib ni Athena. Huwag maawa kayo sa kanya. Umiiyak na pakiusap ng dalaga. Bahagyang idiniin ng lalaki ang dulo ng patalim sa gitna ng dibdib ni Athena at unti-unting pinaikot ito. Napuno ng sigaw ni Athena ang buong paligid, sigaw na unti-unting naging panagot. Tama na. Papayag na akong pakasal. Papayag na ako. Hindi kaya ng dalagang tingnan ng kaibigan. Masigit siyang nasasaktan para rito. Pagkarinig ay agad inilayo ng kampon ng patalim sa dugo ang dibdib ni Athena. Huwag, Amaya. Huwag kang pakasal sa kanya. Narinig ko isa siyang demonyong nagkatawang tao. Babala ni Athena sa pagitan ng pag-iyak. Don't give up. Have faith. Oo nga pala, sa pagitan ng buhay at kamatayan, iisa lang ang maaaring kapitan. Humugot ng lakas ang dalaga at sa paos na tinig ay sinigaw ang mga salitang nanggagaling sa kaibuturan ng peace. Jesus, my Savior, deliver us from the evil one. Napapila ng lahat sa walang humpay niyang pagsambit sa mga katagang iyon. Natigil lang ang dalaga nang makitang lumingon ang lahat sa pintuan palabas ng deck. Inuluwano ng maraming pulis kasama sina Gabriel at Pipo. Napabalikwas ang bangon si Amaya nang may dumantay sa palad sa kanyang noo. Alexa, it's alright Ate Amaya. Ligtas na kayo ni Ate Anita. Narito ka na sa bahay. Mako-confine naman ng ilang araw sa ospital si Ate Athena. Si Kuya ang nagbabantay sa kanya roon. Nangilid ang luha ng dalaga. Luha ng pagpapasalamat at naligtasan nila ang kahindik-hindik na sitwasyong iyon. Hinuli raw ang lahat ng mga nasa miniship. Pinalibutan ng maraming motorboat ng Coast Guard ang paligid ng miniship para matiyak na wala ni isang makakatakas. Napag-alamang naka-affiliate ang sekta ngayon sa isang worldwide satanic movement na nag-originate sa Europa. Ang ipinagtataka ni na Amaya ay kung bakit hindi nakasama sa mga nahuli si Ilya Sir. Ayon kay Pipo, sigurado silang walang natira sa miniship dahil ginalugan nilang mabuti iyon bago dalhin sa headquarter ng Coast Guard sa city. Magayang sinasabi nilang adobeng trono na may upside down sickle ay wala rin doon. Ang naroon lang ay adobeng higa ang pinagtalian kay Athena. Baka araw na nanaginip lang sila dahil pareho silang walang malay ng datna ng mga rescuers. Kasama talaga namin siya, giit ni Athena.
Nakapiringa ako pero malinaw naman ang aking pandinig. Panginoong Elias ang tawag sa kanya ng mga kapuniya. Pagkatapos daw ng kasal ay isasakripisyo nila ako. Kaswalang nanapat ang utang mo sina Pipo at ang kasamang pulis nito. Okay, kung ayaw niyong maniwala, ganito na lang.